ay di yun malaka ako paglinggo para at least kahit papaano malaman nila na sama-sama tayo, tatatlo na nga tayo, hindi po tayo kahit linggo man lang, hindi pa tayo magkasama-sama. Sabi ni Aisel, sige po mama, at pagka po tapos lang ang aking mga ginagawa, ay sasama na nga po ako kahit po hindi mo na ako. Sabi ko, yun nga. Kasi sabi ko, mahirap kasi yung gano'n na ang gusto ko kung sakalit ako mawala ay kayo malapit kay Lord. Sabi ko kasi, sabi kami naman po yung malapit, ay oo, gusto ko yung kita ko na, nakikita ko sa inyong ginagawa na, yun man lang Bible, sabi ko, yung magbasa kayo ng Bible. Kasi malaking bagay, malaki kakong bagay yung nakakabasa kayo ng Bible na intindihan ninyo. Kahit paano ay, alam ko na kung halimbawa mawala ako, may iiwan ko kayo na nasa maayos sa kalagayan. Kaya sabi ko nga, mahirap din po kasi nga ay, pero kung saan, kahit paano, handa na rin ako dahil alam kong malaki na rin ang pinagbago nila. Yung ngayon, yung nakikita ko sa kanila na iba na rin, na hindi katulad nung una na wala lang, basta na, pero ngayon ay okay na. Kaya sabi ko nga po, yung tulad niya, yung sinasabi yung legacy, sabi ko talagang dapat ganun yung isang tao na alam mo na ikaw inapalapit na kay Lord, dapat talaga i-share mo din yung sa iba na alam nila na mabuti kang tao. Di po ba? Dapat mabuting tao ka na alam mo na handa ka kung ano man ang mangyari na ang maiiwan mo sa kanila ay hindi yung mapangit. Kinakailangan talaga nakatanong sa isip nila na yung mga ginawa mo ay nararapat lamang na gano'n ang gawin ng isang tao na lalo nga po yung tayo tulad natin, tayo na kay Lord na siyempre pagka makikita natin na ang ugali nung isa pag na doon ay siyempre parang pangit yung tingnan. Yung sabi ko ako'y naano din kay tulad nga si Sister Belen. Sister Belen ako'y naaawa din naman kasi nga minsan tulad mag-isa lang siya. Yung pala talaga siya laging nag-isa. Yung tawa nga ako, tinuro niya ako doon sa bahay niya. Pinakita niya lahat, pati yung buong sagingan. Ang pala, hindi pinapupunta nga tayo. Tagaya mo, pagka kami may time na, diyan kami pupunta. At yung pala, ang ganda pala nung kanila. Ang lawak. Sabi ko, wala palang nakatira doon sa bahay. Sabi ko, kaya sabi ko, natutuwa din naman ako kahit paano nga alam natin na tuloy niya ni Sister Belen, siyempre may mga marami din siya na-share sa atin na yung kabutihan niya, yung kanyang mga ginagawa ay talagang nakikita rin natin talagang siya devoted kay Lord. Yun ang napansin ko sa kanya, talagang sabi ko nga yung isang tao na ganito na alam natin na malapit kay Jesus, malapit kay Lord, ay kita mo sa kanyang mga ginagawa yung laging pag nagsishare nga siya po, ako talagang sabi ko, buti ka, ang galing kong magano yung counting, halimbawa yung salita lang, talaga napapalawak niya ng gusto. Kasi sabi ko maganda talaga yung gano'n. Kaya sabi ko minsan ako nalilibang din pag nandun. Sabi ko, anuhin mo nga ako ng ganyan para alam ko kung paano ang tamang mga pagsasalita ng ganyan. Kasi nga isa sabi ko, siyempre, minsan hindi ko pa rin naman masyado rin kung sa ano ngayon babago lang akong nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Hindi siyempre yung iba hindi ko talaga lalo yung malalalim na salita. Minsan hindi ko makuha pa rin yung mga meaning noon, yung mga ibig sabihin. Sabi ko nga po hindi nga po pinapanalangin ko lagi na ako bigyan din ni Lord ng talagang yung knowledge and wisdom para yung lahat ng nababasa ko kung ano man yung mga nilalaman ng Biblia talagang tumanim sa akin at may sa buhay. Ayun nga po kaya sabi ko nga talagang dapat nga po mag-aral pa rin talaga ng mag-aral. Para at least kahit pa paano talagang yung pagsishare natin kung ano man ang ating ay tama na hindi sila manliligaw ng landas at talagang tamang-tama na para tayo kay Lord. Ay lamang po ang aking masasabi na talagang dapat talagang tayo gumawa ng puro kabutihan at para lang kay Lord. Ialay natin ang ating nalalabing ang buhay kay Lord. Ay lamang po. Maraming salamat. Thank you, Sister Mike. Ano po? Tulad nga ng sinabi sa atin ni Sister Mike, kilalanin natin ang Panginoon. Ano po? Ayan. So, sino pa po ang magdadagdag? Wala, Sister Luz. Kaya, sino pa po ang...
Yan, Sister Mirna. Ikaw na nga ang tatawagin ko eh. Good morning po. Salamat, Sister Mai. Parang natouch ako. Kasi yung aking share ko lang po, maiksi lang po. Sa gabi kasi inuubo siya kaya katabi ko siya sa kwarto. Madaling araw ako'y bumabangon at ako'y bababa din sa baba at gawa ng morning devotion. Naiiwan ko siya sa kwarto. Sabi niya, tinanong niya ako, Lola, bakit tuwing madaling araw nawawala ka sa tabi ko? Ako kasi may morning devotion ako. Sabi niya, yung nagbabasa ng Bible. Oo, sabi ko. Dapat ba, tinatanong niya ako, dapat ba, Lola, laging nagbabasa ng Bible? Oo. Kaya naiiyak tuloy ako. Parang sabi, naano ko na, kahit pala sabi ko, kahit palagi niya ako sinasabi na, sungit-sungit mo naman Lola, lagi ka na ng galit. Pero nung isang araw, sabi niya, gagayahin ko si Lola, laging nagbabasa ng Bible. Ito yung binabasa niyang Bible. Binabasa niya to. Sabi niya, Lola, abutin mo nga yung Bible ko. Kasi gagayahin kita. Babasahin ko yung story ni araw-araw. Binabasa niya, David and Goliath. Ay sabi, parang natouch naman ako sa ni Sister Mai. Sabi ko, may silbi pala ako kahit masungit ako kasi ginagaya na ako ng aking apo. Lagi siya nagbabasa ng Bible, naghahanap siya. Tapos ang dami niyang tanong kung daw buhay pa si Goliath, kung siya daw inilibing. Hindi ko masagot kasi nga, di ba po Pastor Ma'am, ngayon pa lang ako nagsisimula sa ating. Kaya sabi ko, natuwa naman ako. Kaya lagi niya akong, gagayahin daw niya ako na lagi nagbabasa ng Bible. Kung ano daw yung, ano bang nakukuha mo sa mga story na yan? Ito, madami. Basta basahin mo ng basahin lahat yan. Salamat po. Salamat. Okay, napakaganda naman ang sharing mo, Sister Mir. Okay, sino pa po? Yan naman natin. Si, may magtataas ba? Si. Walang ayan, nandiyan pala si Sister Belen. Bakit ba? Okay. Sister Belen? Parang wala yatang umiimik. Okay, let me call in. How about... si Brother Robert. Na may masasabi. Amen po, Pastora. At mapagpalang umaga po sa ating lahat. Doon po napakaganda po ng mensahe ng Lord, yung godly legacy. Nakapag, po ako ng 5 points na nabuo po, no? Building a godly life journey. Sa first point po, nilagyan ko po, establish family weekly Bible study. Sa second po, focusing our eyes on eternal promise of God. Sa third point po, denying ourselves. Sa pang-apat po, removing our pride. Pang-lima po, pleasing God rather than men. So, doon po sa 5 yun, palagay ko po pagka nagagawa po natin, yung ating member of the family, susundan yan para magiging follow the leader na. So, yung yung legacy ni Jesus Christ nung nandun pa siya sa apostle niya, talagang sinundan siya to glorify God rather than men. So, napakaganda po ng mensahe. At i-ask na rin natin Sister ma-share din natin sa iba. Sister Mercy Alina po na taas. Ay, bakit wala sa si Pastor? Kinig po ako.
Ang maganda nga po yung ating napag-usapan ngayon, yung legacy. Yung naiwanan natin kahit tayo ay pumanaw na. Kasi nakikita po natin yung mga nagpatayo ng